Hindi na madami ang tubig ng instant noodles. Marami sa inyo yung nagsasuggest sa akin na basahin itong kwento na to. Nung una ko siyang mabasa mula sa mga messages nyo nga, akala ko papatanong pa ako, ano ba to? Horror ba to? Medyo na-intrigue kasi ako sa title niya. And then, with just a single search from social media, bumukas sa paningin ko ang napakaraming mga posts at saka mga articles tungkol dito. Nakita ko na medyo matagal-tagal na palang pinag-uusapan ito, no? At nung mas mabasa ko yung mga komento tungkol dito, it hit me. This is something that I can personally relate to. And dahil December na ngayon, I think na napakaganda nitong entrance sa buwan na to, especially magpapasko, para mas ma-realize natin kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon, if that makes any sense. Anyway, ito yung catch. Kasi sobrang specific nito eh. At maaaring iba-iba yung mga interpretasyon ng tao dito, pero kung baga, ito yung bagay na if you know, you know. And apparently, ako, alam ko because, papakita ko na lang sa inyo. Meron ako nakitang comment, sabi niya, marami pa rin ako magbigay ng tubig sa noodles. Ang alat kasi. And right then and there, na-realize ko na in order for one person to understand this very specific thing, kailangan na-experience mo rin siya before. Na-experience ko din to first hand, pero hindi ko siya na-realize nung bata ako. Pagtanda mo na lang sa kaman ma-realize mga bagay-bagay eh. Sa totoo lang, maraming tubig. Usapan natin. Bakit maraming tubig? Hindi dahil mas trip mo yung maraming sabaw. Ako personally, mas trip ko yung konting-konti nga lang yung tubig kasi lasang-lasa ko. Pero naaalala ko rin kasi to. Maswerte pa nga kami kasi hindi naman madalas na na-experience namin tong bagay na to. Pero mas maraming tao talaga yung kailangan siyang gawin. Pero, kapag walang-wala ka, especially kung marami kayo sa pamilya, explain ko lang po sa mga hindi nakakaintindi, kailangan mong damihan yung sabaw para maihati ng ayos para sa lahat. Para lahat busog. Kung naiintindihan nyo ako. Wala siya kinalaman sa lasa. Ang focus dito is yung panglamang tiyan. Para lahat makakakain, maghahati sa isa o 2 piraso ng instant noodles. Naiyak ako. 5 kaming magkakapatid. So may mga instances din na ganito. Bilang laking Kamanava din ako, taga South Caloocan po ako. Normal sa amin yung mga ganitong klase ng bagay. The posts. Tingnan natin yung isang post. Ang sabi niya, totoo nga, that all the things we've desired are slowly coming to us. Ito naman yung maganda sa kwento na to. We just don't know if what our future holds for us, but our journey keeps realizing that we are slowly there. Remember that feeling, sabi niya. The simple joy of having something we earned, something in our own pockets. Ako lagi ko sinasabi to, pero mas masarap yung may narating ka kasi alam mong pinagpaguran mo. Mas marirealize mo yung worth ng bawat pagod mo talaga. Naiyak ako. Pag na-realize mo kung ano ibig sabihin nung di na kailangan damihan yung tubig ng noodles mo, magfa-flashback sa mga bagay mo, yung mga pinagdaanan mo nung kabataan mo na hindi mo alam. Very, mabigat pala siya. Mabigat pala yung bearing niya. Dati, kasi kami, may mga buwan na wala talaga kaming kuryente. So, ang ginagawa ko, naaalala ko to, sumasakay ako sa mga truck, kumakapit sa likod, hindi ko alam kung truck ng yelo ba yun o kung ano yung nakalagay sa loob. Pero para makapagtipid ako ng baon, kumakapit ako doon, pauwi sa amin. Tapos dahil wala nga kaming kuryente, dinadala ko yung kapatid ko sa com shop para makapagpa-aircon kami. Or para makatambay kami doon. Kasi wala kaming kuryente sa bahay. Sobrang init. Wala kaming kisame. Naiyak ako. At dito ngayon iikot yung kwento natin ngayong gabi. Ang dami pala ng mga similar experiences ng mga tao sa isang TikTok post, sa mga comments. Pero para tapusin muna natin yung sinabi nung unang post na binasa ko. Sabi niya na sana maipanalo pa natin ang lahat ng mga bagay na ninanais pa rin natin na matupad ngayon. Kahit ako, di ko napansin na hindi na pala marami ang tubig ng instant noodles. Yun yung bigat ng bagay na to. Tinuloy niya, I hope I will make it for myself and for the people I love. Sana magkaroon pa rin ng malaking plot twist yung mga buhay nating lahat.
realization. Minsan kasi talaga, at ako, pinupukpok ko din sa isip ko to eh. May mga times na hirap tayo. Na pagod tayo. Na umiiyak na tayo. Pero, kailangan natin ipukpok sa isip natin at ma-realize natin na kahit ang hirap-hirap ngayon, ang layo pala ng sitwasyon natin sa sitwasyon natin noon. Na kahit ang daming pagsubok, nandito tayo ngayon lahat sa buhay na pinagdadasal o hinihiling lang natin noon. Grabe no? Umpisahan ko, bago natin basahin yung mga comments ng tao sa personal kong buhay. Ngayon, nakatira na ako sa bahay na may kisame. Grabe, sobrang init talaga sa amin. No? Lalo na pag summer, talagang hindi ka na makahinga. Ngayon, hindi na ako pawis na pawis kasi naka-aircon na ako. Ngayon, pag gustong kumain, kayang kumain sa labas. Samantalang dati, no, may mga times, no, hindi naman araw-araw, pero may mga times na asin at saka mantika yung ulam. Alam mo yung pinaglutuan na mantika para may lasa, pinagprituhan, bubudbud mo sa ilalagay mo sa kanin. Or, eto pa yung naalala ko, bibili ka ng Cropek or Marty's Cracklings na tigli 5 piso lang, tas yun yung iuulam. Hanggang ngayon, naaano ko pa rin to nagagawa ko pa din to Bigla ko lang din na-realize na siguro kaya love language ko yung pagkain kasi talagang nagbibigay ako kahit wala pang nanghihingi. And I realized na trauma response pala yun kasi ayaw mo ma-experience din ng ibang mga tao kasi na-experience mo. Kahit at the time, hindi mo siya na-realize na traumatic pala yung experience na gano'n. Aware naman ako na mas nakakaluwag-luwag ako ngayon. Kahit dati actually, kahit hirap na kami, meron pa rin talagang mas nahihirapan kasi nakikita ko sa mga kaibigan ko Literal na squatters area po kasi talaga yung mga kaibigan. Kami hindi, pero nakikita ko, nandun ako naglalaro sa mga squatters area. So nakikita ko yung hirap ng buhay, kung gaano kabigat yung pisong pang Xerox. Lagi ko yung inuulit to sa channel ko Yung pisong pang Xerox, uma-absent yung kaibigan ko kasi hindi niya kaya. Sabi ko, piso? At that time, mga ganun mga bagay. Ayoko lang din maulit pa yung mga bagay na to. And pasensya na. Hindi ko alam kung medyo offensive to. Pero ayokong maghirap. Napaka-elitistang pakinggan pero hindi siya maganda sa pakiramdam na wala ka pag may kailangang ipa-ospital, may kailangang kumain. Especially, ako wala naman kasi akong pakialam kung ano yung mangyayari sa akin kung nahihirapan ako. Pero pag nakikita mo yung mga tao, mahal mo na nahihirapan. Yun yung mabigat. Ibibigay mo na lang kung ano meron ka. Bahala na. Bahala ka na sa sarili mo. Pero sila, ang hirap. Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Kaya din, lilihis lang ako sa kwento natin. Napakadali kong abusuhin at napakadali kong manipulahin pag may mga nanghihingi sa akin. Ito, totoo to. Pero hindi na tayo magpo-focus doon. Pero I'm sure na kung ganito rin yung mga realize nyo pagdating sa pagkain at love language din yung pagkain, baka ganito rin kayo. So, tingnan natin yung sinasabi ng ibang mga tao galing sa isang TikTok ni Overrain. Wala nang alambre ang tsinelas, sabi niya. May dumugtong pa na nakabili na ng maraming tsinelas. Ngayon, naka-Crocs pa. O, diba? Cravings na lang daw yung sardinas. Ako naalala ko, tuyo ang kinakain namin tas binubuhusan ng kape. Ayun, sarap-sarap habang nanonood ng Digimon sa umaga. Nakakapag-travel na yung dating hindi nakakasama sa field trip. Naalala ko to, I was 4 years old. Inatanong ako ng teacher ko kung sasama daw ba ako sa field trip. Tapos pinag-uusapan niya kami, ay wala silang pera. Hindi ko na-realize at the time. Siguro hindi aware yung mga teacher na may awareness din yung mga bata. Nung pagtanda ko na-realize ko, ay nagchichismisan kami nitong mga to Anyway, sabi niya dito, nakakakain na ng cake kahit walang may birthday. Ihihinto ko kayo dito kasi isa sa trauma response din, yung kain ka ng kain kasi wala kang makain noon. Kaya ihinto nyo kasi hindi siya healthy. Okay, baka magkasakit kayo. Hinay-hinay lang. Wala namang masamang wala namang masamang mag-celebrate. Pero hinay lang. Hindi na naghihintay mabigyan ng lumang damit at sapatos. Hindi ko naman na-experience kasi kahit salat kami, hindi ako pinababayaan ng lolo ko. Hindi na ginagawang ulam ang chichirya. Sabi ko sa inyo kanina Ginagawa ko pa rin, pero yung medyo mas mahal na tayo ng konti. Umaangat na tayo
Meron yung chicken skin at tigo 150 ata. Minsan inuulam pa din namin yun eh. Ngayon hindi na kasi healthy na tayo. Hindi na pinagsasaraduhan ng pinto ng kapitbahay pag nakikinood kasi may sarili na tayong TV. Hindi ko na-experience. Pero may mga kaibigan ako na pinapapunta ko sa bahay para manood kami. Or pag may nakikinood sa inyo, bakit mo papasasaraduhan? Napakagago talaga. Isang bagay ang masasabi ko sa inyo galing mismo sa experience ko, no, na minsan talagang sobrang hirap talaga ng buhay. Lalo pa ngayon, aminin na natin, hindi to political ha, pero parang pabagsak yung ekonomiya, pamahal yung mga bagay. Minsan parang wala na talagang pag-asa. Ako medyo nakakaluwag ako, sinasabi ko sa inyo, pero ramdam ko yung pagtaas ng presyo ng mga bagay. But one thing I can tell you is, kahit nahirapan ka, it will get better. Minsan parang walang unsad, pero it will get better. Ito na yung question of the day natin. Para sa mga gusto manalo ng 1,000 Gcash natin, mag-like, subscribe at notification bell kayo. Tatanungin ko sa inyo ngayon ha, ikaw, anong hindi na marami ang tubig ng instant noodles moment ang mga na-experience mo noon? Kung saan, mas maganda na yung sitwasyon mo ngayon. I-comment mo sa ilalim. Post lang din po namin yung winner natin para sa buwan ng November. Lalagyan namin sa dulo ng video na to. Congratulations sa'yo. At Happy December sa ating lahat. Okay? So, yun lamang po. At si Claro III. Nagpapaalam.